Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento ngayong araw. Nako, today is Tuesday and syempre, wala pa tayo sa kalahati ng week. So, dapat push muna tayo, laban lang tayo ng laban. And syempre, I hope na sa paglaban ninyo sa inyong mga sarili-sariling buhay, sa inyong mga sa sariling pamilya, problema pala. Paglaban sa sariling pamilya, sa sariling problema at mga pagsubok, nako, ginagawa niyo po akong isa sa mga dahilan at ang ating channel na ito para magpatuloy na lumaban at huwag sumuko. Hello po sa inyo, sa mga bago nating subscribers. Welcome po sa ating YouTube channel at sa mga dati pa nating subscribers, yung araw-araw na nakaabang. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po'y taus-puso talaga na nagpapasalamat at walang humpay na pasasalamat para sa inyong lahat. Lalo na yung mga hindi nagsiskip ng ads, yung mga nagte-take time na mag-comment, and syempre yun na rin nanonood lang at hindi naman nagko-comment. Nanonood lang, nakikinig lang at wala namang reaction. Okay lang din. Hello po sa inyong lahat. Colasio, hello. Pinay sa Israel, maraming salamat. Christy, Jevelyn Lobaton, thank you so much. Hello daw sa pamilya niya sa Negros Occidental. Ann Listanco, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat kay Josevina or Josevina. Thank you so much. Leia Kilala. Hi, Leia Kilala. Nako, maraming salamat sa iyo. Rayana Santos, thank you so much sa pakikinig. Shout out kay Avria na nag-aabang sa Mariveles, Bataan. Hello sa mga taga-Bataan. Chong Germs, thank you so much sa iyo. Corneli Glass sa Frankfurt, Germany. Thank you. And syempre, ang legit listener daw ng programa natin, si Jimmy Tayag of Angeles City, Pampanga. Hello sa iyo. Maraming salamat din sa mga nakikinig sa atin na hindi ko naman mabasa-basa yung mga username at wala namang sinasabing mga pangalan. Raisa, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din kay Kim Joyce Clavel. Parang first time kitang na shout out, Kim. Maraming salamat sa iyo. And maraming salamat po sa mga nag-aantay sa Bahrain. Thank you so much. Marites Laureta Yante, Bon Andres Ray del Rosario, maraming salamat. Eko. Laika Sarmiento, thank you Laika. Gimaras Girl, syempre ang ating suking si Gimaras Girl. Jamie Rodriguez, Gail, ayun, maraming salamat sa iyo. And kay Ayla_Z. Thank you so much sa lahat ng mga taga Al-Kasab, Riyadh. Thank you very much sa mga taga Riyadh. Marwin Zelt Channel, ayun, Maria Rapada, John Michael Ilarde, tama po bang pagkabasa ko, John Michael? Ayan, Talia Bacornay, thank you. Lynn Cruz, maraming salamat. Happy Fiesta daw sa Tubutubu South Santa Cruz, Zambales. Ayun, hello sa inyo. And sa mga taga Doha, Qatar na rin. Ami Ibanez, maraming salamat. Maraming thank you, Liza Chen. Candia, Alex Di Dios, maraming salamat. Antonio Villanueva, Jane Flores from Kuwait, thank you so much sa iyong pakikinig. Nako, Colasio, maraming salamat sa iyo. And syempre, sa lahat ng mga taga-palengke ng Ramon Gate 3, thank you so much sa inyo. San ba yung Ramon Gate 3? OG or Ogie Closa, thank you so much sa pakikinig. Daddy Joey, hello po. Hello kay Sia and Sio Arbo and kay Hansel na asawa niya. Hello sa iyo. Rhea Serio Balantay, maraming salamat sa mga taga Katarman Northern Summer. Thank you. Mayen Miller, maraming thank you sa inyong lahat. And maraming salamat din kay Delphine Oropesa. Thank you so much. Joseph Omit. Ayun, maraming salamat. From Cebu. Thank you. Guwapa ka karon. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Charot. Hi, Bon Saplan. Thank you so much. From Cranes Cobra. Ayun, maraming salamat sa iyo. Muning. Thank you sa pakikinig. Cupcake. Maraming salamat. Cyril Libarsaga. Thank you so much. Sharon Daligdig.
Sa lahat pa ng mga nagko-comment, nako, wag kayong mag-alala at babasahin natin yung mga comment nyo sa mga susunod nating mga uploads. Wag kayong mag-alala. Kapag meron tayong panahon ay babasahin natin agad yan. Nako, kayo po ba napangakuan na ng mga bagay na hindi naman tinupad? Kayo po ba ay naisuko na ang lahat-lahat pero hindi pa rin kayo ang pinili sa huli? Napakasakit naman yung hindi ka piliin. Aray, aray. Anyways, maraming salamat sa pakikinig at eto na, sisimulan na natin ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay sa mundo na kahit anong pilit mo ay hindi naman talaga mapapasayo. May mga pangakong hanggang pangako lang talaga at hindi naman kailanman matutupad pa. Kaya huwag kang maging tanga at maniwala sa mga salitang wala namang kasiguraduhan kung magkakaroon ba ng katuparan. Dear Mama Mia, tandang-tanda ko pa ang lahat sa aking kabataan. 13 years old ako nung parehong namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente sa bus. Pauwi na sila noon galing sa tiyahin kong bagong dating mula Amerika. Pumunta sila doon para kunin ang mga pasalubong para sa amin at para na rin humingi ng tulong kasi pinapalayas na kami sa aming inuupahang bahay. Pareho kasing walang permanenteng trabaho ang mga magulang ko, Mama Mia. Pa-extra lamang ang papa ko sa construction, samantalang ang mama ko naman ay nagbabantay lamang sa maliit naming tindahan. Kaya tuwang-tuwa ang mga magulang ko nung nakatanggap sila ng tawag mula sa pinsan ni papa at pinapapunta sila doon para nga sa mga pasalubong. Hindi naman talaga yung mga pasalubong ang sadya nilang puntahan, kundi yung perang kanilang hinihiram sa tiyahin ko. Mama Mia, hindi ako nakasama noon kasi may importante kaming presentation sa school. Anak, umabsent ka na lang kaya muna. Malay mo may padulyares para sa'yo ang tita mo. Mungkahi sa akin ni Mama nung nagbibihis na sila ng madaling araw para umalis na. Hindi talaga pwede, Ma, 30% ng overall grade namin yung presentation at walang special case para dun kaya hindi talaga pwede. Sabi ko naman. Mama Mia, 3 oras po ang biyahe papunta doon sa tiyahin ko. Totoo naman talaga na may presentation kami nung araw na yon at isa pa, ayoko talagang bumabiyahe dahil hiluhin ako, Mama Mia, at nasusuka ako sa mahabang biyahe. Ayoko ng pakiramdam na yon. Kaya naman nagpasalamat talaga ako nung may gagawin kami sa school para may katwiran akong hindi makasama sa kanila. Hayaan mo na nga yung anak mo at kukulangin naman talaga tayo sa pamasahe. Sabat naman ni Papa. Huwag kang mag-alala, sigurado naman na bibigyan tayo ni ate. Makakapamasahe tayo pa uwi. Katwiran naman ang mama ko. Wag na nga, narinig mo ang anak mo, 'di ba? Importante 'yun sa kanilang paaralan, kaya hayaan mo na. Baka kapag bumagsak yan, magalit ka pa, kasalanan mo naman. Pagkasabi ni Papa ay hindi na nagsalita pa ang mama. Ganun kami kahirap, Mama Mia. Maging pamasahe ay nahihirapan kaming buuin. Well, malaki-laki naman talaga ang pamasahe dahil nga 3 oras ang biyahe. At malayo pa yung terminal ng bus mula sa amin kaya kailangan pa nilang mamasahe ng jeep. Kaya naman sina Mama at Papa na lang ang umalis nung araw na yon. At ang sabi nila, gagabihin daw sila ng uwi dahil nakakahiya naman kung agad-agad silang umalis doon pagkatapos nilang makuha ang kanilang ipinunta. Mama Mia, natuwa ako nung araw na yon dahil mag-isa lamang ako sa bahay. Pagkatapos ng presentation ko ay umuwi na ako sa bahay para matulog at magpahinga. Introvert kasi talaga ako, Mama Mia, at gustong-gusto ko na naiiwan akong mag-isa sa bahay namin. Yun ang mga pagkakataon na nakakapag-isip-isip ako.
Yun ang mga pagkakataon na nakakapag-daydream ako tungkol sa mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko kapag lumaki na ako. Noong kinahapunan na ay nagsaing na ako dahil ang sabi nila mama ay magsaing daw ako at bibili na lang sila ng ulam sa labas. Hinantay ko sila Mama Mia. Sabi naman nila ay gagabihin sila ng uwi. Kaya naman inantay ko na lang at Sabado naman kinabukasan at walang pasok. Pero hindi na nangyari ang sinabi nilang uuwi rin sila Mama Mia. Dahil nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus at kasama ang mga magulang ko sa mga nasawi. Hindi ko talaga alam ang nararamdaman ko noon Mama Mia. Ni hindi agad ako nakaiyak. Wala talagang pumapasok at rumerehestro sa isip ko. Ang tanong ko lang noon, panaginip ba ang lahat ng ito? Nananaginip ba ako? Ilang beses kong kinurot-kurot ng palihim ang sarili ko Mama Mia pero hindi ako nananaginip. Tinawagan ako ni Auntie Lita, yung kapitbahay namin. Dahlia, halika na. Punta na tayo sa ospital. Nakita mo naman yung balita, hindi ba? Narinig mo, nandoon ang pangalan ng mga magulang mo, kaya halika na. Ayoko sanang tumayo, Mama Mia, pero pumasok na si Auntie Lita sa loob ng bahay kasama ang anak niyang si Liam. Sinamahan nila ako Mama Mia sa ospital. At noon ay nakumpirma ko nga, mga magulang ko nga ang mga kasali sa nasawi. Doon na ako umiyak. Napaupo ako sa sahig at naglulupasay na sinisigaw. Ang mama at papa, bakit niyo ako iniwanan? Nagsisisi ako nung araw na yon. Bakit ba hindi pa ako sumama sa kanila? Kung sumama ako, siguro kasama ako sa mga namatay at wala nang magiging problema pa sa buhay ko. Paano na ako ngayon? Mama Mia, dumating bigla yung tita ko na galing Amerika at syempre yung iba pang mga kamag-anak ni mama at ni papa at tinulungan nila akong asikasuhin ang burol ng mga magulang ko. Wala naman kasi akong alam tungkol sa mga bagay na yon. Ano bang alam ng isang 13-year-old na bata? Tanging nagagawa ko lang noon ay umiyak. Pati pagligo at pagbihis ko ay inuutos pa nila sa akin dahil wala akong lakas na gawin yon. Nakakaiyak. Bakit kaya nangyayari sa amin ang bagay na to? Bakit kaya ako iniwanan ng maaga ng mga magulang ko? Masakit na masakit ang loob ko noon, Mama Mia. Hindi pa nga ako nakakagraduate ng high school ay ganun agad ang ginawa nila. Paano na ako ngayon? Paano na ako na mag-isa na lang ako? Mama Mia, nung matapos ng ilibing ang mga magulang ko ay dun na nagsimula ang malaking kalbaryo sa buhay ko. Ang gusto ng tita ko na manirahan ako sa mga magulang niya. Ako raw ang bahala sa kaniyang mga magulang at siya raw ang bahala na pakainin at pag-aralin ako. Pero Mama Mia, nung burol ng mga magulang ko ay rinig na rinig ko ang usapan ng pamilya ng mama ko. Paano na ngayon yan? Sinong bubuhay dyan kay Dahlia? Ako, wag ako ha. Marami na akong anak. Sabi ng kapatid ni Mama. Yun din ang sinasabi ng iba pa niyang mga kapatid at iba pa niyang mga pinsan. Hanggang sa nagmungkahi ang isang kapatid ni Mama sa tita ko na pinsan ni Mama na galing Amerika. Ikaw na kayang magpaaral dyan. Gawin mo na lang katulong dun sa bahay ng mga magulang mo. Diba wala silang tagalaba, tagalinis, at walang taga-alaga yung mga matatanda doon? Kaysa sa kumuha ka pa ng mga caretaker mapapamahal ka pa. Yung si Dahlia na lang. At kapag nagkakaipitan wag mo nang patuloyin pa sa kanyang pag-aaral. Mama Mia, masakit na masakit yun para sa akin. Napakahirap pala talaga kapag kayo ang pinakamahirap sa inyong angkan. Dali-dali lang silang nakakapagdesisyon tungkol sa buhay mo. Kaya nung matapos ang libing ay tinanong ako
ng tita ko kung payag ba ako sa gusto niya. Sabi ko hindi. Sabi ko ibinilin ako ng mga magulang ko kay Auntie Lita na kapitbahay namin. Si Auntie Lita kasi ay best friend ng mama ko. Ano? Bakit dyan ka makikisama sa kanila hindi mo naman sila kaano-ano? Hindi mo nga sila kadugo. Yumuko na lang ako at tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Pagkatapos ay mahina akong sinabi na kahit hindi ko sila kadugo ay alam ko na hindi nila ako mamaltratuhin. Alam kong mamahalin nila ako ng buo. Mama Mia, nakausap ko na rin ang Auntie Lita ko. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mong yan, Dahlia? Alam mo, mahirap lang din kami. Hindi kami mayaman. Sigurado na po ako, tita. Gusto ko po na magtrabaho na lang pagkatapos ko ng high school. Hindi pwede yun. Pag nagtapos ka na ng high school, tapos na ako ng college. Meron na akong trabaho siguro noon at mapapag-aral na kita. Sabi ni Liam. Si Liam ay nag-iisang anak ng Auntie Lita ko. Matalino siya, Mama Mia, kaya nakakapag-aral siya sa magagandang paaralan dahil sa scholarship. Ay, pwede naman yun, sabad ni Auntie Lita. Sige Liam, pangako mo yan. Ikaw ang magpapaaral ng college nitong si Dahlia. Kaya ko namang igapang at ng papa mo yung pag-aaral niya para sa high school. Makakapagpatuloy ka, iha. Sigurado ka ba talaga na ayaw mong pumunta doon sa mga kamag-anak ng mama mo? Ayoko po, sabi ko. Paano dun sa mga kamag-anak ng papa mo? Sila naman ang ayaw sa akin. Hindi kasi tanggap ng mga kamag-anak ni papa si mama, kaya pati ako hindi rin nila tanggap. Mama Mia, sa totoo lang, pakiramdam ko talaga noon ay mag-isa na lang ako sa buhay. Walang gustong umampun sa akin. Alam ko naman na ang sinasabi ni Auntie Lita ay para lamang sa kapakanan ko, pero nasasaktan pa rin ako kapag mas pinipilit niya na pumunta ako sa mga kamag-anak ng mga magulang ko. Kaya lang alam ko kasi, Mama Mia, na sila lang ang mga may mabubuting puso. Alam ko na sila lang ang hindi ako sasaktan, kaya sumama ako sa kanila. Pinalayas na rin kasi ako ng tuluyan sa bahay na inuupahan namin. At doon nga ako nanatili sa kanila, Mama Mia. Nakapag-aral nga ako ng high school. At nung nasa 3rd year na ako, Mama Mia, ay nagkaroon kami ng mutual understanding ni Liam. Hindi ko alam, pero isang araw habang nag-aaral ako ay tinabihan niya ako at tinulungan. Alam mo, Dahlia, napakaswerte ko sa'yo. Ano? Bakit naman napakaswerte mo sa akin? Bakit? Gusto mo ba akong maging kapatid para maging maswerte ka? Tanong ko. Hindi pero alam mo kasi, Dahlia, naisip ko, baka itinadhana tayo sa isa't isa. Alam mo, aantayin ko ang paglaki mo. Aantayin ko na tuluyan kang maging isang ganap na dalaga. Liligawan kita at magiging tayo. Ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Natawa na lang ako sa sinabi niyang yun, Mama Mia. Nasa 3rd year college na siya noon at ako naman ay nasa 3rd year high school. 15 years old na ako noon, Mama Mia. Simula noon ay parang nagkaroon na kami ng unawaan dalawa ni Liam. Hindi na ako nagpaligaw pa sa iba at si Liam naman ay hindi na rin nanligaw pa ng ibang babae. Isang araw ay nandoon kami sa isang beach resort. Nag-celebrate kasi ng birthday ang mama ni Liam. Simple lang naman ang resort na yun, Mama Mia, at hindi naman bongga. Mga kahoy-kahoy lang ang mga cottages. Napag-isipan namin noon na mag-overnight doon at mag-camping na rin. Nung papalubog na ang araw ay nakita ko si Liam na nakatingin doon. Kaya nilapitan ko siya. Ang ganda ng sunset, no? Nakangiti kong sabi sa kanya. Kasalukuyan siya noon na nakahiga sa nilatag niyang parang blanket, Mama Mia, sa may buhanginan.
Ako naman ay tumabi sa kanya sa pagkakaupo. Hanggang sa tumabi na rin akong mahiga sa kanya habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kumalat ang liwanag nito at nag-reflect na sa dagat. Sinasalubong naman ang bundok at parang nag-aagaw ang liwanag at dilim sa gitna. Kahit ako, Mama Mia, ay na-mesmerize sa itsura nun. Napakaganda talaga ng mundo. Kaya naman nagpasalamat talaga ako sa mga magulang ni Liam at kay Liam na rin. Dahil kahit na masakit pa rin ang pagkawala ng mga magulang ko, ay unti-unti na akong nakaka-recover. Unti-unti ko nang nakikita na may ganda pala talaga ang mundo at hindi ako nag-iisa doon. Umunan ako sa braso ko, Mama Mia. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. Tiningnan niya rin ako. Mas maganda ka, Dahlia. Nangunot ang noo ko nung sinabi niyang yon. Ano? Bakit mo naman ako kinukumpara sa sunset magkaiba naman kami? Natawa siya sa sinabi ko. Alam mo, Dahlia, bilisan mong lumaki ha. Bilisan mong maging dalaga. Napatawa ako sa sinabi niya. Kung pwede nga lang. Kaso parang matatagalan pa eh. Natawa naman siya at inabot ang ulo ko para guluhin. Okay lang. Handa naman akong maghintay. Handa naman akong maghintay na maging ganap kang dalaga. Kinindatan ko siya pero syempre, Mama Mia, hindi yung kindat na may halong meaning. Yung inosenteng kindat lang. Pag lumaki na ba ako, dadalhin mo pa rin ako dito para manood ng sunset? Tanong ko. Kapag dalaga ka na, tulad ng pinangako ko sa'yo, pakakasalan kita. Kung gusto mo, dito pa sa harap ng sunset eh. Kahit hindi ko nakikita ang mukha ko noon ay alam ko, Mama Mia, na namumula na ako sa sobrang kilig. Kaya naman iniwas ko ang mga mata ko sa pagkakatitig niya. Nakita ko naman sa peripheral vision ko na napangiti siya sa reaksyon ko. Nagiwas din siya ng tingin. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin niya sa araw. Alam mo, Liam, hindi na ako makapaghintay. Alam ko matagal pa pero naiisip ko pa lang na excite na ako eh. Simple lang naman ang gusto kong kasal tapos yung maraming bulaklak. Sabi ko. Ano pa? Tanong niya. Yun lang. Hindi ko naman gusto ng magarbong kasal. Basta ikaw yung papakasalan ko, wala na akong mahihiling pa. Sabi ko naman. Kung ganon, magsisimula na pala akong mag-ipon pagkatapos ko ng college. Okay lang yun, matagal pa naman yun eh. Kung gusto mo, tutulungan pa kitang mag-ipon. Sabi ko. Mama Mia, masayang-masaya ang puso ko noon. Oo, at nawala ang mga magulang ko. Oo, at naiwan akong ulila, pero andun naman ang mga magulang ni Liam at pati si Liam na rin mismo para bigyan ako ng panibagong inspirasyon para mabuhay. Ng panibagong inspirasyon para magkaroon ng pag-asa. Alam mo, kapag tapos na ako ng college, magsisikap talaga ako para mapag-aral kita. Pagkatapos para makapag-board exam ka na rin. Ayoko kitang mahirapan eh. Ayoko na may alalahanin ka pa. Ipo-provide ko lahat ng pangangailangan mo kapag nag-college ka na. Alam ko magiging sulit din ang lahat. At kapag tapos ka na sa pag-aaral mo, kapag tapos mo na lahat ng mga gusto mong gawin, dun kita pakakasalan. Pagkasabi ko noon ay hinila ko si Dahlia at ipinaunan ko siya sa braso ko. Hinila ako ni Liam, Mama Mia, at pinaunan niya ako sa braso niya. Amoy na amoy ko naman yung pabango niya. Para bang napaka-comforting. Gusto kong pumikit, Mama Mia, at amuyin lamang siya magdamag. Hanggang sa isang tanong ang lumabas sa bibig ko. Pagkatapos ng kasal, saan mo gustong mag-honeymoon? Nakita ako, Mama Mia, na nagulat siya sa tanong ko. Pagkatapos ng kasal, araw-araw tayong magha-honeymoon hanggang magkaanak tayo. Sagot naman niya. Ako naman ang tuluyang namula sa mga sinabi niya. Siya naman ay natatawa sa reaksyon ko. Mama Mia, binigyan ko siya ng pinong kurot sa kanyang tagiliran. Sorry na, biro lang naman eh, sabi niya.
Kahit saan naman tayo mag-honeymoon, okay lang. Basta yung walang makakakita sa'yo. Mas sumiksik ako sa sinabi ni Mama Mia dahil mas lumakas ang hangin at nanlalamig na ako. Maya-maya pa ay babalik na kaming dalawa doon sa cottage namin. Balik na tayo, baka hamugin ka na, sabi niya sa akin. Liam, ilan ang gusto mong anak? Tanong ko na hindi pinansin ang pag-aaya niya na bumalik na kami sa cottage. Tiningnan ko siyang maigi at napangiti naman siya. Gusto ko 3, sagot niya. Okay na rin yung 3. Kailan mo ako bubuntisin? Tanong ko naman. Napaubo siya ng marami sa tanong ko at tumawa. Dahil yan naman sabi niya. Siyempre gusto kong maabutan mo yung paglaki ng mga anak natin tapos alam mo na yung pagkakaroon natin ng apo. Doon ay napatawa siya. Alam mo, nakakatawa ka. Hindi naman masyadong malayo ang agwat ng edad natin. Halos 5 taon lang naman. Bata pa rin naman ako. Mahal na mahal kita, Liam, sabi ko. Doon Mama Mia ay ako na mismo ang lumapit sa kanya at inilapat ang mga labi ko sa mga labi niya. Mahal din kita, Dahlia, sagot naman niya. Alam mo, 15 na ako ngayon, kaya 5 years pa. 5 years pa at matatapos na rin ako sa pag-aaral ko. 5 years pa at magkakaroon na rin ng katuparan ang mga pangarap natin. Sabi ko. Tumayo siya Mama Mia at inalalayan akong tumayo at bumalik na kami sa cottage. Yun ang isa sa mga alaala ni Liam na kailanman ay hinding-hindi ko talaga malilimutan. Mahal ko si Liam, Mama Mia, at natutuwa ako dahil alam kong mahal niya rin ako. At tulad ng pinangako ni Liam, nung makapagtapos nga siya ng pag-aaral ay agad siyang naghanap ng trabaho. Sa Maynila ang trabahong nahanap niya. Iiwan mo ako dito, Liam? Pwede bang sumama ako sa'yo? Doon na lang ako mag-aaral? Sabi ko. Hindi pwede. Hindi natin kakayanin kapag doon tayo. Alam mo kasi boarding house lang ang kukunin ko doon. Yung parang bed spacer lamang. Para makatipid ako at para makapagpadala ako sa pag-aaral mo. Hindi pa kasi masyadong malaki yung kikitain ko. Hindi pa masyadong malaki yung sweldo ko dahil bago pa lang naman ako. Paniguradong minimum wage lang yun. Kaya kailangan kong magtipid para makapag-aral ka. Mama Mia, yun ang unang pagkakataon na nalayo kami ni Liam sa isa't isa. Napakalungkot, napakahirap at napakasakit. Hindi ko malaman kung paano ang gagawin ko noon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay umalis na nga si Liam at doon na nagtrabaho. Pagkatapos ng 6 na buwan ay umuwi siya. Ang sabi niya ay nakahanap daw siya ng mas magandang trabaho. Ang sabi niya, pwede na raw niya akong kunin kung gusto ko nang lumipat ng pag-aaral ko doon. Pero tumutol lang mga magulang ni Liam. Sabi nila kailangan ko raw na mapalayo muna kay Liam nang sa ganon ay masigurado ang pagtatapos ko ng pag-aaral. Alam kasi ng mga magulang ni Liam, Mama Mia, ang usapan naming dalawa na kami ang magpapakasal. Hindi naman tutol ang mama niya pero yung papa niya ay parang hindi gusto ang idea na yon. Kaya lang wala naman siyang sinasabing iba. Mama Mia, nagpatuloy nga ako sa pag-aaral ko. Hanggang sa nung mag 3rd year college na ako, ay naisipan kong bisitahin si Liam. Alam ko naman ang address niya dahil binigay niya yon sa mama niya. Sigurado ka bang ikaw lang mag-isa ang pupunta doon, Dahlia? Tanong ng mama niya. Oo, tita, ako lang. Gusto kong sorpresahin si Liam Next week na yung birthday niya, di ba? Kaya gusto kong maunang magsorpresa. Baka kasi kapag birthday niya ay aasahan na niya yung presensya ko doon. Sabi ko. O sige, basta mag-ingat ka ha. Pagkatapos mag-taxi ka na lang para agad-agad kang makarating sa apartment ni Liam. Opo, tita. O ito extrang budget. Nang sa ganon ay masigurado kong makarating ka doon. Salamat, tita ha. Please, huwag niyo pong sasabihin kay Liam na
pupunta ako doon. Gusto ko kasi sorpresa eh. Sabi ko. Mama Mia, kahit na nahirapan ako sa biyahe dahil first time ko namang lumuwas no ng Maynila, ay nakarating pa rin ako sa apartment niya. Doorbell ako ng doorbell pero walang tao. Kaya alam ko na nasa trabaho pa si Liam. Nagantay na lang ako sa labas ng pintuan ng kanyang apartment. Umupo na lang ako doon. Ilang oras pa ay gumabi na. Nang may tumigil na sasakyan sa harap ng apartment ni Liam. At dahil madilim noon ay nagtago ako para hindi niya ako mapansin. May kotse na pala si Liam, sabi ko noon sa sarili ko. Natuwa pa ako dahil naisip ko na pwede kaming mamasyal kinabukasan. Pwede niya akong ipasyal sa Maynila. Pero gulat na gulat ako, Mama Mia. Nung si Liam nga ang lumabas sa driver's seat, pero may isang babaeng lumabas naman sa passenger seat. Pagkatapos ay magkayakap silang dalawa na papasok. Hindi pa nga sila nakakapasok sa loob ay naghalikan na silang dalawa. Napakatindi ng halikan nila na halos hindi talaga ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong kandila, Mama Mia, na unti-unting nauubos noon. Hanggang sa naglakas loob akong banggitin ang pangalan ni Liam. Liam? Sabi ko. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay nilingon niya ako. Dahlia, anong ginagawa mo dito? Babe, sino siya? Tanong naman ng babae. Babe, si Dahlia, kababata ko. Yung sinasabi ko sa yung pinapag-aral namin ng mga magulang ko dahil ulila na. Siya pala yun. Hi Dahlia, I'm Trixie. Pagpapakilala ng babae. Mama Mia, para akong tinusok ng 10 kutsilyo sa dibdib ko nung pinakilala ako ni Liam bilang kanyang kababata lamang. Babe, pasok na tayo sa loob. Dahlia, halika, may dala kaming pagkain. Gusto mo kumain ka? Mama Mia, pinapasok nga nila ako sa loob. Gusto ko sanang umalis noon pero gusto ko ng eksplenasyon mula kay Liam. Pagkapasok ko sa loob ay inihanda na ni Liam ang makakain. Babe, bukas na lang tayo mag-usap ha. Kasi parang may seryosong sasabihin sa akin si Dahlia. Sabi ni Liam doon kay Trixie. Okay babe, sige alis na ako. Bye Dahlia. Pagkasabi niya noon ay hinatid siya ni Liam sa labas. Siya ang nag-drive ng sasakyan kaya alam ko na hindi kay Liam ang sasakyan na yon kundi kay Trixie. Pagkapasok ni Liam sa loob ay agad siyang nagtanong kung ayos lang ba ako. Paano ako magiging maayos, Liam? Paano ako magiging okay? Akala ko ba ako ang pakakasalan mo tapos ngayon may babe ka na? Sunod-sunod kong tanong habang hindi ko napipigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Dahlia, I'm sorry. Kasi mapilit si Trixie pero hindi siya ang mahal ko kundi ikaw. Hindi ako ang mahal mo? Sigurado ka dyan? Kung makapulupot kayo sa isa't isa at kung makapaghalikan kayo kanina, parang mag-asawa kayong dalawa eh. Sabi ko. Alis na ako, Liam. Ayoko na nang niloloko mo ko. Nung akmang aalis ako, Mama Mia, ay pinigilan niya ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagpupumiglas ako noon dahil gusto kong makawala sa pagkakahawak niya. Hanggang sa niyakap na niya ako. Mama Mia, naramdaman ko ang comfort sa pagkakayakap niya sa akin pero hindi ako nagpadala noon. Gusto kong kumuwala sa yakap niya. Gusto kong umalis sa yakap niya dahil nasasaktan ako sa mga ginawa niya. Ano ba, Dahlia? Titigil ka ba o hahalikan kita? Tanong niya. Hindi ako tumigil sa pagpupumiglas hanggang sa hinalikan niya ako. Malalim. Mapusok ang halik na yon. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Tumugon ako sa mga halik ni Liam. Para bang nawala na parang bula mula sa isip ko ang mga nakita at nasaksihan ko kanina sa kanilang dalawa ni Trixie.
Hindi na namin napigilan ni Liam ang aming mga sarili. Ang halik na yon ay naging mapusok, banayad at mapusok ulit. Hanggang sa hinubad na niya ang mga damit ko. Liam, sabi ko para pigilan siya sa ginagawa niya. Pero hindi na nagpapigil pa si Liam, Mama Mia. Ikaw ang mahal ko, Dahlia. Ikaw ang gusto ko. Sabi niya habang paulit-ulit akong hinahalikan. Mama Mia, hinaplos niya rin ang mga masiselang bahagi ng katawan ko. Doon nagwala na ang katawan ko, Mama Mia. At hindi na nga ako nakapagpigil pa at binigay ko na ang sarili ko kay Liam. Nung gabing yun ay may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa amin kinabukasan, ay naabutan ko si Liam na nagluluto ng aming almusal. May pasipol-sipol pa siya at halatang masaya. Liam? Tanong ko. O Dahlia, gising ka na pala. Halika at kakain na tayo. Liam, paano yung nangyari sa atin? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Pangako ko sa'yo, di ba? Pakakasalan kita. Sabi niya. Nagtiwala ako sa sinabi ni Liam, Mama Mia. Hinalikan ko siya. Bago pa kami mag-almusal ay may nangyari ulit sa aming dalawa. At nung araw na yun ay namasyal kami at pinasyal niya ako sa buong Maynila. Masayang-masaya ako na nakakakita ng mga matatayog na buildings. Engineering kasi ang kurso ko, Mama Mia. Kaya naman, related yun sa mga subjects ko. Masayang-masaya ako. Sabi ni Liam may makikipaghiwalay na raw siya kay Trixie. Sabi niya, gagawin na niyang official ang relasyon namin dahil nga may nangyayari na sa aming dalawa. 3 araw akong nagstay doon, Mama Mia, bago ako umuwi at bumalik ng probinsya. Pero pagkabalik ko naman ay isang dagok ang nangyari sa pamilya ni Liam. Inatake po sa puso ang mama niya. Nangangailangan ito ng surgery. Bypass, Mama Mia. Malaki-laki ang gagastusin nito. At bukod sa atake sa mama niya ay napag-alaman din namin na may sakit din pala ang papa niya. Meron itong prostate cancer. Mama Mia, nakita ko kung paanong nalugmok si Liam sa mga pinagdaanan niya. Nag-leave siya sa trabaho at pinuntahan ang mga magulang niya sa ospital. Ako naman, Mama Mia, ay hindi muna pumapasok sa paaralan. Ako naman ay ginagabayan lang siya at sinasamahan. Dahil alam ko kailangan ni Liam ng presensya at ng suporta ko nung mga panahon na yun. Pagkatapos ng halos 1 buwan ng pagkakaospital ng mga magulang niya, ay sinabi ng doktor na kailangan na ng mama niya ng operasyon. Isang gabi ay kinausap ako ni Liam. Mahal kita, Dahlia. Pero kailangan ako ng mga magulang ko. Tutuparin ko pa rin naman ang pangako ko sa iyong pag-aaralin kita at pagtatapusin kita at makakamit mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Pero yung pagpapakasal, hindi ko na yun matutupad pa, Dahlia. Pasensya ka na. Sabi niya. Liam, anong ibig mong sabihin? Basta Dahlia, patawarin mo ako ha. Gusto ko pa sana siyang kausapin, Mama Mia, pero ang sabi niya ay gusto na raw niyang matulog. Ginaantok na raw siya at bukas ay pupuntahan pa niya ang mga magulang niya. Ako kasi ang nakatokang magbantay kapag gabi. Habang nagbabantay ako sa mga magulang niya ay hindi ko talaga malaman kung ano ba ang ibig sabihin ni Liam sa kanyang mga sinabi. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na nagbayad na si Liam para sa operasyon ng mama niya. At para na rin sa hospital bills na umabot na ng halos 1 milyon.
Tatanungin ko sana si Liam kung saan galing ang pinambayad niya nung biglang dumating si Trixie at hinalikan si Liam. Niyakap naman ni Liam si Trixie, Mama Mia, at doon ay umiyak ito sa mga balikat ng babae. Kakaibang pighati at sakit ang naramdaman ko. Bakit ganito? Bakit magkahalikan silang dalawa? Nung mapansin ako ni Trixie ay nag-hi siya sa akin. Hi Dahlia. Alam mo, gusto sana kitang gawing maid of honor sa kasal namin ni Liam eh. Kaso mapilit yung kapatid ko na siya na lang. Gusto mo ano na lang, bridesmaid na lang kita? Tanong niya. Doon Mama Mia ay hindi ko na napigilan ang mga luha sa mga mata ko. Kahit na nakakahiya dahil nasa harapan ako ni Trixie, ay tiningnan ko ng masama si Liam. Yumuko lamang ito at sinabi kay Trixie na puntahan na nila ang mga magulang niya. Ako naman ay umuwi na ng bahay. Pagka-uwi ko, nakita ko sa pagkainan ng isang sulat na may pangalan ko. Nung binuksan ko yun ay galing pala yun kay Liam. Yun siguro ang ginagawa niya nung gabing yun, bago ako umalis at pumuntang ospital. Dear Dahlia, pasensya ka na pero kailangan ako ng mga magulang ko. Mahal na mahal kita, pero hindi ko kayang makita na unti-unting nawawala ng buhay ang mga magulang ko at wala akong kayang gawin. Mayaman ang pamilya ni na Trixie. Nung umutang ako sa kanya, ang sinabi niya ay hindi ko na raw kailangang umutang pa. Dahil ang nais lang niya ay maging kami ulit at ang nais lang niya ay pakasalan ko siya. Pasensya ka na Dahlia. Marami ka pang makikitang lalaki na mas mamahalin ka. Yung lalaking hindi ka kayang ipagpalit kahit ano pa man ang mangyari. Alam kong nangako ako sa'yo. Papag-aralin pa rin kita tulad ng sinabi ko sa'yo. So, suportahan pa rin kita hanggang makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. Pero hindi ko na kaya na tuparin ang pangako ko sa'yo na ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Pasensya ka na at patawarin mo ko. Liam. Hanggang ngayon Mama Mia ay nasa akin pa rin ang sulat ni Liam. Pagkatapos ko kasing mabasa yon, ay kinuha ko na lahat ng mga gamit ko sa bahay nila at umalis na ako doon. Alam kong nangako si Liam na papag-aralin niya ako pero hindi ko na kaya pa Mama Mia. Hindi ko na kaya pa na makita siya pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Oo, naiintindihan ko naman ang desisyon niya. Pero ang hindi ko maintindihan Mama Mia ay kung bakit nasasaktan pa rin ako kahit alam ko ang dahilan niya. Kahit alam ko ang kanyang mga gustong mangyari. Kahit alam ko na ginagawa niya lang yun para sa kanyang mga magulang. Mama Mia, nakitira muna ako sa bahay ng kaibigan ko. Humanap ako ng trabaho. Nahirapan ako nung una kaya naman napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Pinuntahan pala ako ni Liam sa paaralan at buti na lang at wala na ako doon. Nabalitaan ko na lang na naging okay na ang kanyang mga magulang. Nakarecover na ang kanyang ina. Yung papa naman niya ay medyo hindi pa rin maganda ang kalagayan pero nakaka-recover na ng paunti-unti. Hanggang sa nabalitaan ko na lang Mama Mia na natuloy na ang kasal ni Liam kay Trixie. Parang namatay ang puso ko nung mangyari yon. Parang namatay ang damdamin ko pagkatapos nun. Hindi ko malaman Mama Mia, bakit nga ba nangyayari sa akin ang mga bagay na to? Bakit kung sino yung mga tao na ang akala ko ay makakasama ko sa habang buhay ay unti-unti namang binabawi sa akin? Una yung mga magulang ko. Pareho silang dalawa na sabay namatay. Pagkatapos ito naman, si Liam at ang mga magulang niya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang Mama Mia, nabuntis na si Trixie. Ako naman ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho at nag-iipon. Nag-iipon para makapagpatuloy ng pag-aaral pero hirap na hirap ako noon Mama Mia. Hindi madali ang magtrabaho lalo na sa isang katulad ko
na wala naman talagang natapos. May 2 taon pa akong bubuuin sa college kaya alam ko na kailangan ko pa talaga ng pera. Pero Mama Mia, lumipas na lang ang 2 taon ay hindi pa rin ako nakakapag-ipon. Mahirap talagang mamuhay ng mag-isa. Kuryente, tubig, renta sa bahay, pagkain. At kapag nagkasakit ka pa, hindi ka makakapagtrabaho. Ayoko kasi Mama Mia na kapag nag-aral ako muli ay matitigil na naman ako dahil sa kakulangan ng pera. Ang gusto ko ay tuloy-tuloy na akong makapag-aral. Hanggang sa naisipan ko na dalawin ang mga magulang ni Liam isang araw. Alam ko na hindi kami nagkatuluyan ni Liam. Alam ko na meron kaming mga hindi magagandang karanasan sa isa't isa pero Mama Mia, malaki pa rin ang utang na loob ko sa mga magulang niya dahil sa pagkupkup nila sa akin. Kaya marapat lamang na kumustahin ko sila. Total 2 taon na rin naman ang lumipas. Siguro okay na ako. Siguro naka-move on na ako. Pero pagdating ko doon, Mama Mia, nalaman kong hindi pa rin pala ako okay. Dahil nung nakausap ko na ang mga magulang ni Liam, ay sinabi nila sa akin ang naging pasasalamat nila sa sakripisyo ko noon. Alam kong mahal ninyo ni Liam ang isa't isa noon, Dahlia. Pero alam mo ba, nakita ko ngayon na minamahal na rin ni Liam si Trixie. Kaya nakikiusap ako sa iyo ha, huwag mo na silang guluhin pa. Mama Mia, dun ko nalaman. Wala talagang tao na nagmamahal sa akin ng totoo. Pagkatapos ngang sabihin sa akin yon ng mga magulang ni Liam, ay nagpaalam na rin ako sa kanila. Doon ko naisip, bakit pa ba ako nagpapakatanga? Bakit pa ba kahit may asawa na si Liam ay minamahal ko pa rin siya? Kaya ang ginawa ko Mama Mia, ay tinapon ko na lahat ng mga bagay na binigay sa akin ni Liam maliban lamang sa huling sulat niya sa akin. Yun ang ginawa kong inspirasyon para makapag-move on. Hanggang sa isang araw ay inaya ako ng kaibigan ko na subukan ng escort services. Ano? Oo, di ba gusto mong makapag-ipon? Alam mo, ito na. Siguro mga ilang buwan ka lang dito makakapagtapos ka na ng pag-aaral mo. Mama Mia, dahil nga sa sobrang galit na naramdaman ko noon kay Liam ay sinabi ko sa sarili ko. Oo nga. Siguro kaya ako attached kay Liam ay dahil siya lang ang tanging lalaking nakaangkin sa akin. Siguro kapag may ibang lalaki nang umangkin ng katawan ko ay makakalimutan ko na rin siya. At hindi naman ako basta-basta magpapaangkin lang kung kani-kanino. Dapat yung may bayad na para matupad ko ang pangarap ko. Humayag ako sa suhestyon ng kaibigan ko Mama Mia. Pumasok kaming dalawa sa pagiging escort girl. Oo, Mama Mia, nung una, hindi ko talaga malaman kung bakit ko ginawa yun. Naiiyak pa rin ako pagkatapos akong galawin ng kung sino mang lalaking nakakasama ko. Pero habang unti-unti akong nakakaipon, ay dun ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang lahat para mas maagang matapos ang mga pagdurusa ko. Gaya ng sinabi ng kaibigan ko ay wala pang 1 taon ay nakapag-ipon na ako ng malaking halaga. Tinigil ko na ang pagiging escort service Mama Mia at nagpatuloy ako sa pag-aaral ko. May paminsan-minsan pa rin na merong kumukontak sa akin. Paminsan-minsan na kinukulang ako sa pera kaya pumapatol pa rin ako sa racket na yon. Pero hindi na yon gaanong madalas. Hanggang sa nakagraduate na nga ako Mama Mia. At nung makagraduate na ako, ay agad akong nag-review para sa board exam. Hindi ako matalino pero ginawa ko talaga ang lahat para makapag-concentrate sa review ko. Para na rin Mama Mia, magawa ko talaga ang lahat ng kailangan kong gawin. Masaya ako. Masaya ako nung makapagtapos na ako. Masaya ako nung malaman ko Mama Mia na ito na ang katuparan
ng mga pangarap ko. Mama Mia, pumasa nga ako sa board exam sa una kong take. Masayang masaya ako noon. Ito na ang simula ng katuparan ng aking mga pangarap. At pagkatapos ko ngang makapasa sa board exam ay agad akong naghanap ng trabaho. Sa Maynila ako nag-a-apply. Pero Mama Mia, nakakita ako ng isang ad sa Facebook tungkol sa isang malaking kumpanya na nag-hire at kailangan ng mga bagong engineers. Nakita ko Mama Mia. Yun ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Trixie at ni Liam. Alam ko yun dahil alam ko noon kung saan siya nagtatrabaho. Wala naman akong nabalitaan na lumipat siya ng ibang pinagtatrabahuan kaya naman nagbakasakali ako na nandun pa sila. Mama Mia, nag-apply ako doon. At sa kabutihang palad ay natanggap naman agad ako. Merong ibang mga tumanggap sa akin na mga kumpanya na mas malaki ang paunang pasahod. Pero mas pinili ko ang kumpanya kung saan nagtatrabaho sina Liam at Trixie. Doon ko napag-alaman na hindi na pala nagtatrabaho si Trixie dahil nagnenegosyo na ito. Meron na itong boutique ng mga bridal gowns. At ang sabi ng kanyang mga kaibigan na naging kaibigan ko na rin sa trabaho ay marami pang ibang negosyo si Trixie. Kaya si Liam na lang ang nagtatrabaho doon. Ewan ko ba Mama Mia, ang buong akala ko noon ay okay na ako. Ang buong akala ko noon ay nakapag-move on na ako ng tuluyan mula sa sakit na aking naramdaman. Pero hindi pa pala Mama Mia. Dahil isang plano po ang pumasok sa utak ko. Paano kaya kung iparamdam ko kay Trixie ang mga pinaramdam niya sa akin noon? Paano kaya kung subukan kong agawin sa kanya ang lalaking una naman niyang inagaw sa akin noon? Alam kong mali, Mama Mia. Alam kong masama. Pero yun talaga ang ginawa ko. Pinagplanuhan ko yun ng maayos. Ilang buwan ako noon sa kumpanya nang hindi ko pa rin masyadong pinapansin si Liam. Nagkikita kami sa hallway at sa lobby pero hindi ko siya binibigyan ng pansin. Hanggang sa isang araw ay nginitian ko siya. Kaya naman ngumiti rin siya sa akin at nag-aya na kung pwede ba sabay kaming mag-lunch nang sa ganun ay makapag-usap kami. Mama Mia, pumayag ako sa gusto niya. Nag-isabay ako sa kanya na mag-lunch nung araw na yon. Dahlia, kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Eto, okay naman. Eto, nakatapos rin naman ang pag-aaral sa awa ng Diyos. Medyo natagalan nga lang, sabi ko. Pasensya ka na ha. Alam ko kung bakit ka biglang umalis noon. Sana inantay mo na lang na makapagbigay ako ng para sa tuition mo nang sa ganun ay hindi ka natagalan sa pag-aaral mo. Sabi niya. Naku, wala na yun, matagal na yun. Matagal na kitang napatawad, Liam. Kumusta nga pala? Si Trixie, yung mga anak niyo, kumusta? Tanong ko. Ayos naman. Si Trixie ayun. Laging busy sa trabaho, laging busy sa mga negosyo. Pero ayos naman. Financially maayos kami. Yung parents mo, kumusta? Tanong ko. Maayos din sina mama. Kumuha ako ng makakasama nila yung mga pinsan ko na walang trabaho. Pinagbigyan ko na dun muna sa bahay titira at pagkatapos ay nilagyan ko ng malaking tindahan doon nang sa ganun ay meron silang sarili nilang pera. May asawa na kasi yung pinsan ko, yun ang kasama ng mga magulang ko dun sa bahay. Pagkukwento niya. Kahit na hindi naman ako interesado sa mga sinasabi niya Mama Mia, ay ginawa ko talagang magmukhang interesado sa harapan niya. Doon Mama Mia ay pinakita ko sa kanya na okay na ako. Naayos na ako at nakapag-move on na ako ng tuluyan mula sa pananakit niya sa akin noon. Pero ang totoo Mama Mia ay hindi pa ako okay. Ang totoo ay nasasaktan pa rin ako. Ang totoo ay nagagalit pa rin ako sa tuwing naiisip ko ang mga pangako niya sa akin noon na kanya lang ipinako. Hanggang sa nagbait-baitan ako sa kanya.
Hanggang sa nalaman ko, Mama Mia, na malaki pala ang problema nilang mag-asawa. Ito pala ang asawa niyang si Trixie ay halos hindi na umuuwi sa kanila dahil sa pag-aasikaso nito sa kaniyang mga negosyo. Pagkatapos ay pinamanahan pa si Trixie ng ibang negosyo ng kaniyang papa kaya naging busy talaga ito. Ang gusto raw ni Trixie ay tumigil na sa pagtatrabaho si Liam nang sa ganun ay tulungan na siya nitong magpatakbo ng kanilang mga negosyo. Pero si Liam naman ay walang hilig sa negosyo. At isa pa, ayaw niya raw na magpatakbo ng negosyo ng mga magulang ni Trixie dahil ang mga ito ay hindi raw boto sa kanya. Maliit daw ang tingin sa kanya ng mga magulang ng kanyang napangasawa. Kaya naman merong insecurity itong si Liam. Bagay na nagagamit ko, Mama Mia. Unti-unti ay nagiging close kaming dalawang muli ni Liam. Hanggang sa tuluyan ko na nga siyang naakit, Mama Mia. Isang gabi yon, matapos ang trabaho namin, ay sinabi niya sa akin na kung pwede ko raw siyang samahan na uminom muna. Nag-away daw kasi sila ni Trixie sa telepono at ayaw niyang umuwi muna sa bahay nila hanggat hindi pa nakakaalis si Trixie papunta sa seminar na a-attend nito. Pumayag naman akong samahan siyang uminom. At dun nga, Mama Mia, pagkatapos naming uminom ay hinaplos-haplos ko na ang balikat niya, pati na ang legs niya. Hanggang sa tuluyan na rin siyang bumigay at nakipaghalikan na sa akin. Nung una ay hanggang dun lang kami. Halikan, hanggang sa nagkaroon na kami ng sekreto naming unawaan. Kapag nasa opisina kami, Mama Mia, ay sekreto kaming naghahalikan sa likod ng mga boxes o yung hindi kita ng CCTV camera. At yung halikan namin na yun ay nauwi na sa isang gabing pag-check-in namin sa motel. Hanggang sa paulit-ulit nang nangyari yun. At nung makita ko nga na medyo hulog na si Liam sa akin, Mama Mia, ay nag-hire ako ng isang tao na picturean kami ni Liam sa mga lugar na aming pinupuntahan. At yung mga pictures na yon ay pinadala ko kay Trixie bilang anonymous. Pinadala ko talaga dun sa negosyo na address ng kaniyang mga magulang. Galit na galit ang mga magulang ni Trixie dahil sila ang unang nakakita sa envelope na yon. Mama Mia, isang gabi magkasama kami noon ni Liam nang biglang tumawag si Trixie at pinapauwi siya. Galit na galit ito. Umuwi naman agad si Liam. Alam kong alam na ni Trixie ang totoo. Eto na ang hinihintay ko. Maghihiwalay na sila at mapapasakin ng muli si Liam. Matutupad na naming dalawa ang mga pangarap namin noon. Nag-away nga sila, Mama Mia. Kinabukasan ay hindi pumasok si Liam. Tinawagan ko siya at ang sabi ni Liam ay kakausapin niya muna ang mga magulang ni Trixie. Liam, pwede mo namang hiwalayan na si Trixie. Magsama na tayo. Pag-file ka ng annulment, total hindi ka naman masaya sa kanya, di ba? Ako na ang piliin mo, please. Sabi ko. Pero hindi sumagot si Liam sa kabilang linya, Mama Mia. Hanggang sa lumipas pang 2 araw at hindi ko na makontak pa si Liam. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho. Mama Mia, pagkatapos ng 1 linggo, pagpasok ko sa trabaho ay may usap-usapan sa loob ng opisina. Feeling ko, ako ang tinitignan ng lahat. Hanggang sa tinanong ko na ang isa kong kaibigan na kalapit ko rin ng cubicle. Ano bang nangyayari? Bakit ang weird-weird ng lahat? Tanong ko. Hindi mo pa ba alam? Anong hindi ko alam? Tanong ko ulit. Kalat na dito sa opisina. Nakabit ka ni Liam. Ano? Tanong ko. Siguro mamaya ipapatawag ka na ng boss. Alam mo naman, di ba? Bawal sa atin yung illicit relationship. Pagkatapos may asawa pa yung taong kinakalantari mo. Tinawagan ko si Liam, Mama Mia, pero out of coverage area ang kanyang cellphone. Gusto ko siyang kausapin at gusto kong sabihin sa kanya ang mga nangyayari sa opisina. Sino yung tinatawagan mo? Si Liam? Naku, hindi ka nasasagutin nun.
Nagsubmit na siya ng online resignation nung nakaraang araw pa. Wala bang nagsabi sa'yo? Isa pa ang sabi nila umalis daw si Liam kasama ang kanyang buong pamilya. Mangingibang bansa raw yata at doon na magsisimula ulit. Yung mga negosyo dito ni Trixie, yung kanyang pinsan na ang kanyang pinapahandle. Mama Mia, doon ay kinuha ko ang laptop ko at nag-email ako agad kay Liam. Tinatanong ko siya kung bakit niya ako iniwan sa ikalawang pagkakataon. Akala ko ba nagmamahalan na kami? Akala ko ba hihiwalayan na niya si Trixie para sa akin? Akala ko ba magiging kami na? Akala ko ba magiging masaya na kami? Pero wala akong natanggap na reply mula kay Liam. Pagkatapos ng 2 linggo, Mama Mia, isang email mula kay Trixie ang natanggap ko. Alam mo, hindi ko alam kung anong kapal ng mukha meron ka sa sarili mo, Dahlia. Siguro naisip mo na inagaw ko si Liam sa'yo noon, pero desisyon niya yon. Pero ngayon, hindi mo maaagaw sa akin si Liam. Hindi mo masisira ang pamilya namin kaya tumigil ka na. Yun lang ang sinabi niya, Mama Mia. Totoo naman ang sinabi ni Trixie. Hindi ko talaga maaagaw sa kanya si Liam dahil ayaw ni Liam na magpaagaw. Ginawa niya lang akong pansamantala. Panakip butas nung mga panahong namomroblema siya sa marriage nilang dalawa ni Trixie. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero lagi kong sinasabi sa isip ko na ganito talaga si Liam. Na siguro mas mahal lang niya ang sarili niya. At siguro hindi naman niya talaga ako tunay na minamahal noon, kundi naaawa lang siya sa akin. Pero yung puso ko, Mama Mia, ay laging sinasabi na kaya hindi maiwan-iwan ni Liam si Trixie ay dahil sa kanilang mga anak. Hanggang sa nalaman ko na lang, Mama Mia, na nagdadalang tao na pala ako. 6 na linggo na pala akong buntis. Chinat ko ulit si Liam pero hindi ko na siya makita, Mama Mia, at alam kong blinak na niya ako. Kaya in-email ko na lang siya kasama ang mga sonogram ng tiyan ko para malaman niya na totoo ang sinasabi ko na buntis ako sa anak namin. Pero lumipas na lang ang 1 taon, Mama Mia. Hindi pa rin nagparamdam sa akin si Liam. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay wala pa rin akong alam kung nasaan si Liam. Kung sang bansa ba sila dahil kahit si Trixie ang hanapin ko sa social media ay hindi ko siya nakikita. Kahit na gumawa na ako ng mga dummy account ay hindi ko pa rin sila makitang dalawa. Siguro nag-deactivate na sila. Mama Mia, meron na akong anak ngayon, isang lalaki. Kamukhang kamukha ni Liam. Mahal na mahal ko ang bata, Mama Mia, pero hindi ko talaga alam kung okay na ba ako at kung nakapag-move on na ba ako kay Liam. At ginagawa ko na lang ngayon ay mag-focus na lang sa trabaho ko. Siya nga pala lumipat na ako ng ibang kumpanya nang sa ganon ay hindi na ako pag-uusapan pa ng mga katrabaho ko. Ngayon, Mama Mia, meron namang nanliligaw sa akin pero wala talaga akong nararamdaman na kahit na isa sa kanila. Mahal ko pa rin talaga si Liam hanggang ngayon. Mama Mia, mali ba ang pagmamahal na naramdaman ko? Mali ba ang paghihiganting ginawa ko? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang inyong suking tagapakinig sa iyong YouTube channel, Dahlia. Alam mo, Dahlia, kung tinatanong mo sa akin kung mali bang nagalit ka sa ginawa ni Liam sa iyo noon, hindi. Hindi ka mali doon. Dahil tao ka, may pakiramdam ka, naloko ka, iniwan ka, pinagpalit ka, kaya normal lang na magalit ka. Pero yung paghihiganti, para sa akin huwag kayong magalit sa akin. Alam ko naman na may iba-iba tayong opinyon, pero para sa akin, hindi magandang maghiganti. Dahil tulad ng ginawa mo, Dahlia, nagiganti ka, gumanti ka dahil galit ka, pero sa huli, ikaw pa rin ang nasaktan. Ikaw pa rin ang iniwan
muli for the second time around. Alam mo, yung pagganti ay wala naman sa atin yun eh. Nasa tadhana yun, nasa karma, nasa Diyos. Naniniwala ako na kung ano man ang binibigay mo sa mundo ay yun ang ibabalik sa'yo. Naniniwala ako na kung nanakit ka ng iba, darating at darating ang panahon kahit gaano pa man katagal na panahon ang lumipas, masasaktan ka rin gaya ng pananakit mo dati. Kung pwede nga, baka masobra pa. Kahit na ilang taon na ang lumipas, babalikan at babalikan ka pa rin ng mga ginawa mo sa nakaraan. Kaya sa mga nasasaktan ngayon, kung nag-iisip pa kayong maghiganti o hindi, payo ko wag na lang. Mag-move on na lang kayo dahil kapag inuunan yung maramdaman ng galit araw-araw, yun ang lagi yung magiging emosyon at hindi kayo magiging masaya kailanman. Okay lang na magalit, okay lang na umiyak, okay lang na magwala ng konting panahon. Pero wag yung mahabang panahon na. I-divert mo yung isip mo, i-divert mo yung mga nararamdaman mo. Mag-search ka sa YouTube kung paano ba baguhin ang mindset. Yun ang ginagawa ko, kaya yun ang gawin nyo. May papayo ko yun. Maraming salamat, Dalia, sa pagbibigay mo ng permiso para maiere itong kwento ng buhay mo. Marami pa po tayong kwentong naka-line up sa mga nag-send po. Pasensya na po kung hindi ko pa po nababasa ang mga kwento nyo, pero rest assured, babasahin ko po yan. Sa mga susunod na araw, baka kwento nyo na ang babasahin natin. At kung ikaw, may sarili kang kwento ng buhay na pwedeng kapulutan ng aral, kainisan, o kahit ano paman, pwede mo yung i-share sa amin. Kung gusto mong mag-share, kung gusto mong mag-open up, email ka lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to. Mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Marami pa po tayong ibang mga videos sa mga nakaraan na pwede nyong panoorin, lalong-lalo na kung bago kayong subscriber. Please do watch our past videos. Baka sakaling dun ka makahanap ng inspirasyon para ipagpatuloy mo ang paglaban mo sa buhay. Ako po muli, ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.